legal counsel ni Tatay Digong. Okay? Ano ba? Bakit ba nabanatan niya itong si Presiding Officer Chis Escudero? Bakit niya nilaglag? Heto po, panoorin ninyo at pakinggan ninyo. And joining us now to share his legal perspective on the ongoing impeachment trial is former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Good morning, attorney, and welcome to Morning Matters. Good morning, three beautiful ladies. Hi, attorney. Good morning. Hi. Good morning, attorney. Naku, kitang-kita po namin kayo kahapon, attorney, no, sa impeachment court. Siguro, can you tell us muna, are you advising or aiding the defense counsel in any way, attorney? Ako ay nahiya lang doon ako pinaupo doon sa lugar na yun. Nag-iisa lang ako din. Buti may biglang may dumating pang isa. Anyway, alam po ninyo, I thought I was watching an impeachment trial. Ayun pala, ang pinapanood ko pala ay propaganda proceeding. Sapagkat, itong presiding officer, lumabas na ang kulay niya. Can you imagine, hinayaan niya ang abogado ng prosecution na magtalumpati ro, magpropaganda ro laban sa respondent. At pagkatapos na sabihin niya, dahil inobjekan siya, tama yung objection ng depensa. Teka muna, wala yata sa regla yung ginagawa niya, dapat magpresenta siya through the witness. Pero sabi ng presiding officer, hindi, tuloy natin, pakinggan muna natin saka ako mag-rule. Can you imagine that kind of ruling? Makikinig daw muna siya. Meanwhile, ang buong bansa nakinig na. Tapos mag-ruling siya na strike out. Narinig na lahat. Kaya, ang nangyari... Akala natin okay yung ginawa ni Chis, pero dito sa mga eksperto, mali na pala yun, okay? Dahil may pumuna sa kanya, ano sabi niya, since narinig na natin, bigyan na rin natin ng pagkakataon yung kabila. Ayun, naging propaganda, labanan. Yeah. Well, attorney, yesterday, the other day naman, parang he was also like that with the defense. Diba? Parang pinabigyan din naman niya yung defense. Hindi, pinagbigyan. Wala namang siya. In fact, palagi niya nga ino-overrule ng depensa. Ang problema nga, pag nag-ruling siya, alam mo, sabi niya, may nag-object. O sige, pakinggan ko muna. Paano nagsimula na yung propaganda, nagtalumpati na siya noon, saka ka lang mag-rule? Mali lahat yun. Ang problema kasi nga, di ba, pinalitan niya si Gatchalian. Kasi sa ilalim ng batas talagang dapat si Senador Gatchalian. Sinasabi nila, wala naman daw sinasabi sa Ligang Batas. Maliwanag ko ang sabi ng sa Ligang Batas. Sino ba ang impeachment court? Ang Senado. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O hindi ang Senate President. So, naglagay ngayon ng mga framers of the Constitution, yan ang presiding officer, impeachment court. Pero, pag ang presidente ang nililitis, kailangan Chief Justice. Madaling sabi, the general rule is that the Senate President will sit as presiding officer in all impeachment cases except only when the President is on trial. Yan ang maliwanag na. Bakit pinalitan? Kung natatandaan nyo, ilang araw na sinasabi ni Senador Gatchalian na magpipreside siya, pinagandahan niya, pinag-aralan niya, in-announce niya pa sa flag ceremony. Tapos bigla, a few hours later, biglang nabaliktad. Bakit? Kasi hindi nila makokontrol si Gatchalian. Independent-minded to eh. So pinilit nila yung sana, di ba, nagbumaliktad na nga ito eh. Kaya't makikita natin sa mga galaw niya ngayon, kaya pala. Pero, attorney, do you think yung sa pagbaligtad ni Senator Chis Escudero, as you mentioned kanina, ay meron bang political accommodation ito kaya siya nandiyan ngayon as the presiding officer? Ay, hindi po ba inaakusahan siya, nakasama siya sa anomalya at kaya kakasuhan? Hindi ba yun naman ang katotohanan dyan eh? Yung dalawang bumaliktad, may mga nakabinbin na investigasyon at kaso na ipapile. Si Chis at yung dalawa, dahil hindi pumayag, ayan, nakakulong sila ngayon. Yan naman talagang katotohanan. Huwag na natin paglulukoyin ng mga sarili natin. That's the reality. Sir, you had a front row seat at the impeachment trial. Was there anything going on that maybe the general public watching on TV did not see that you were able to witness? That you can share with us? What I can tell you is that, as I said, I thought I was watching an impeachment trial, pero naging propaganda proceeding. Pangalawa, hindi ko maintindihan ng prosecution bakit nila ginawang testigo itong NBI agent. Ano ba ang purpose nila? Ayon sa kanila, this person will authenticate the proceeding na nangyari doon sa November 24 na press conference ni Inday Sara. Ibabalidate niya, madalit sabi. Teka muna, sino ba nagki-question? Wala naman nagki-question sa defense. I have not heard any statement from the defense that we are questioning that event never happened. That the Vice President never uttered those statements she's being accused of as a threat. Wala, di ba? O sa madaling sabi, ba't mo ilalagay yun? Anong purpose mo? Madaling sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismo si Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Ay hindi eh. Ang ginawa nyo, ginamit nyo lang yung testigo para siraan siya. Ang nangyari pa nga, naging useful sa prosecution. Kasi lumalabas na itong testigo, unang-una, hindi naman talaga siya expert. Pangalawa, meron siyang mga sinasabi doon sa mga investigasyon niya, nagpapakita na hindi malalim ang naging investigasyon niya. Kasi hindi niya kinonsider yung mga
kalakaran o circumstances leading to the statement of the Vice President. Kasi the statement of the Vice President was only a reaction to a blogger's question. Kung baga, dahil ang tanong ng blogger, paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo, gusto kayong patayin. Okay, ang sagot naman ng isa, huwag ka mag-alala, may mga kinausap na ako and so forth and so on. Ibig kong sabihin, yung kanyang mga salitang yon ay, kung baga siya po ay tumatawag ng pansin at humingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito, ang sa aking pananaw, ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ang context noon. Never pagbabanta. One thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion dyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Galing ni Panelo, Hindi po no? kasi Chief Presidential Legal Counsel, yung pumalit sa akin, si Johnny Ponce Enrile, nagbigay na ng opinion dyan. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running disqualifier para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil sigurado mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan. Pero kahapon, attorney, parang nabanggit na rin po ng defense through attorney Mark Vinluan, yung Operation Romanov. And yan yung sinasabing alleged plot din para patayin ang Vice President, si Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba dapat ang defense ay magpakita din ng evidence para po dyan? Hindi ko kailangan kasi sino ba nagsasabi na ano? Sino ba una muna, yung sinasabing panganib, inilabas na ni Inday Sara yon. At ang panawagan niya noon, imbestigahan niyo yan. Dahil may mga naririnig ako na ako'y papatayin. At saka, the way things are shaping up, pinagkakaisahan ako sa Kongreso, pinagkakaisahan ako sa Executive, tapos may mga nakikita akong sumusunod sa akin, sa harap ng bahay ko. Dapat ang gobyerno gumawa na ng sasaliksik, pagsusulit, kung ano ang katotohanan dun sa kanyang pangamba na meron nga. Hindi naman nila inintindihan, di ba? Wala silang ginawa. Well, Attorney Sal, going back po dun sa sinasabi nyo kanina na dun sa witness, bakit yun ang witness ng prosecution, etc. Pero bakit naman po ang defense ay, kumbaga, umabot na po ng more than 1 hour yung kanilang cross-examination sa kanya, questioning his credibility, the authenticity of the video, only to arrive at a statement, di ba, bago matapos yung trial kahapon, saying na, kumbaga, there's a pattern of a persecution na tinatanggap nila yung video. Kasi nga, ang punto ng defense, ipinakita niyo sa ang witness na ito na inimbestigahan, di ano. And yet, lumalabas doon sa direct examination at pati sa cross-examination na hindi naman malalim ang kanyang investigasyon. Hindi niya tiningnan yung mga kalakaran, hindi niya Yan ang tinanong yung PSG kung ano ba ang pananaw nila doon sa mga salita ni Inday Sara. Nag-investigate siya, Kinonsider ba nila? pero na yun kulang-kulang. yung fake press? Hindi, madaling sabi, niluto lang nila at lumalabas, ito'y galing lahat sa Malacanang kasi ang Correct. NBI is under the Executive Department. Booking. Hindi ba tama yung Kulang-kulang. sinasabi ng defense? Hindi ba dapat ang una ninyong puntahan o yung senador na nagsalita na dapat tinanong niyo yung PSG, ano ba tingin niyo dyan? May banta nga ba? O wala? Pero hindi raw nila. Hindi naisip o sinadyang hindi tanongin. Kaya, lalong napasama. By using that witness, naging useful sa defense at useless sa prosecution. Damaging in fact. Na. Palpak yung witness. Speaking of Malacanang, Attorney, can we get your thoughts on Malacanang's reactions that they mentioned that it's better for the Vice President to face the allegations personally rather than rely on the legal team to address technicalities? Just your thoughts, sir. Unang-una, hindi naman kasi abogado yan si Presidente Marcos Jr. Yung iba namang abogado na following the same line, kasi nga gusto nilang ipahiya itong si Presidente. They're forgetting that under the Constitution, the presumption of innocence applies to all accused and respondents in an impeachment trial. The burden of proof lies with the prosecution. Kaya dapat sila ang nagpupruba. Ang respondent o akusado need not present any evidence at all kasi nga pinagpapalagay na inosente siya. Kaya hindi dapat talaga pumunta siya ron. Lalong-lalo pa nga. Sinasabi ng mga abogado niya, teka muna, wala kaming nakikitang legal basis ng pagdemanda nyo. Wala kaming nakikitang ebidensya. Nangyayari nga sa inyo, nag-facing expedition sa kayo sa Committee on Justice. O kagaya niyan. Yun nga example ko. Itong testigo ng NBI kahapon, ano ba ang gusto niyang ikumpirma na nagkaroon ng press conference? Wala naman nagki-question nun di ba? Right. At least, wala kayong ebidensya. Kaya kung sino-sino na lang ang nilalagay nyo at ginagamit nyo. Kaya ng paggamit nung nagpupropagandang abogado ng prosecution. Apparently, ngayon lang siya napunta sa telebisyon. Kaya katakot-takot na talumpati ang ginagawa niya, takot-takot na objection at walang basis para lang yung camera nakapokus sa kanya. Yeah. Ito naman presiding officer, nag-aabogado na rin sa prosecution. Dapat kasi dyan, pag ito ay presiding officer, dapat hindi ka papayag. Another thing, buti naalala ko. Alam po ba ninyo, na mali ang ruling ng presiding officer. Sinasabi niya na dapat daw mga senador huwag magtatanong na maaaring matingnan whether pro or against ang kanilang mga tanong. Mali! Pangalawa,
nililimitahan ang pagtatanong ng mga judges, senador. Hindi po pwede yun. Ito po ay isang hukom na ang binubuo ng 24 senador. Ang Supreme Court, 15 ang miyembro. Ang Sandigan Bayan ng division nila 3. Kayo ba nakakita na nililimitahan ng isang justice ang pagtatanong? Umaabot pa nga ng 30 minutes yan eh. Madali sabi, huwag mong pigilan, huwag mong pagbawalan ang mga judges kasi dapat itanong nyo na ang lahat ng tanong nyo. It Alright. doesn't matter whether sa tingin mo kumakampi or kumakalaban sa kabila. Ang mahalaga yung tanong at yung sagot para makita ng taong bayan at yung mga nagtatanong din mismo kung ano isasagot ng testigo. Kaya sabi ko nga po ang suggestion ko kay Senate President, you have to change the rules. Bakit kayo pumapayag? Mga judge kayo eh. Kailangan bigyan kayo ng laya. Pareho na sa Supreme Court, sa Sandigan Bayan. O yan ang mga nakita ko kamalian ng impeachment trial. Attorney, pagdating naman dun sa absence ni Vice President Sara Duterte no, sa kanyang sariling trial, yan po ay binabatikos ng ilang mga critics, ng mga analysts, na it shows na hindi niya sineseryoso itong impeachment trial. And they've also pointed out na kahit ang defense team ng Vice President, walang categorical denial or even saying na siya ay inosente dito sa mga allegations sa kanyang kinaharap. Ano pong masasabi niyo po doon? Ay, ano ba bang gusto nila? Ano sinasabi lang, hindi sila seryoso? Nagpadala na ng battery of lawyers eh. At yung sinagot na nga yung demanda nila, ang sagot nila, no, oy, wala naman kayong mga ultimate facts na inaalis dito. Di wala. Ano sasagutin namin sa inyo? Madaling sabi, wala kayong kaso. O ba't pa kami sasagot? Pero, nandun sila. Kung baga, aantayin namin kung meron nga kayong ebidensya o wala. Maghihintay kami sa trial. Well, Attorney, given the fact yung sinasabi niyo po na tungkol doon sa mga naging pagbanta, conditional threat ni Vice President Sara Duterte, that's normal dahil she was being oppressed, etc., pinagtutulungan. So for an ordinary person, ang debate po dyan, so okay lang po na magbanta din, no, lalo na sa mga government officials kung ganito po para po ma-justify yung sinasabi ni VP Sara, Attorney. Your premise is wrong. I'm sorry to say, Angela. Sinasabi mo, okay ba ang pagbabanta? Yun din ang tanong ni Ontiveros eh. So, magiging okay pala. Hindi nga nagbanta eh. That was a reaction to the threat against her life. That Grabe. is her defense. At nananawagan siya sa taong Ang galing bayan, ni Panelo. tulungan niyo ako. Papatayin ako dito. Bigyan niyo ako ng katarungan. Pagtanggol niyo ako. Hindi yung threat. Eh, sinasabi na nga ng abogado ng gobyerno na si Johnny Ponce Enrile, it's not a threat. So, why do we keep on insisting that that was a threat? Mismong lawyer na ng gobyerno nagsabing hindi threat yan. Politika lang yan. Well, Attorney, legally, what qualifies as a threat? If we've already heard, the Vice President say, no joke, how would you qualify a threat? Kagaya, tingnan mo yan, yung sinasabi nila na nagkontrata siya, di ba sabi nagkontrata? O tama, pinupunto ni Ontiveros. O hindi naman yung napapatunayan na may nagkontrata nga ng assassin yan. So ang tanong ko sa inyo, ano ba ito? Krimen ba ito? O masamang asal lang ang ginawa ni Inday Sara? Madalit sabi, wala akong pagbabantang ginawa kung hindi yun ay ang kanyang pahayag sa taong bayan, reaction niya sa threat sa kanyang buhay. Attorney, pagdating naman sa threshold for conviction, sinabi na po ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na ang magiging threshold para sa trial ay 16 pa rin. 2/3 of all members of the Senate, and that is 16. Wala naman pong ibang senator judge ang nag-object po dyan. So ano pong masasabi nyo na at least the Presiding Officer is sticking to the Constitution? Unang-una, hindi siya nagsabi niyan. Ang nagsasabi ng 16 ay ang konstitusyon. Matagal lang natin sinasabi yan nung pa na yung 24 ang magiging basis kasi 3 kalakaran lamang ang pwedeng gamitin para i-reduce mo yung 24. Either ikaw ay namatay, ikaw ay tinanggal, in-expel, or ikaw ay nag-resign. Otherwise, palaging 24 yan. At hindi rin totoo yung, kasi parang nasabi mo kanina na walang kumontra. Meron! Kumukontra si Lacson. Talagang pasaway yan eh. Sinasabi niya na yung 16, open pa yun. Questionable pa yun. Kasi gusto nga nila, pababaan nyo. Kasi nahihirapan sila dun sa 16 na conviction. Kaya gusto nila, ibaba yung bilang ng 2/3 ng 1/6. Pag nga naman yung pumayag ka na yung mga nakakulong, hindi makakaboto, di ba baba rin yung threshold mo. Pero hindi ho eh. Maliwanag ang saligang batas. Kasi liwanag din, ang presiding officer dapat ang Senate President. Kaya binabago nila. Kasi nga, the underlying objective of all this is to disqualify Inday Sara. Remove her, oust her, obliterate her, siraan mo para yan ay hindi na makatakbong presidente sapagkat siguradong mananalo presidente. Well, Attorney, why do you think po na nagpupush po si Senator Alan Peter Cayetano na makapag-participate pa rin po si Senator Rodante Marcoleta and Senator Jingoy Estrada dito sa impeachment court when in fact we can now say based on the ruling na kahit hindi po sila makaboto, makaparticipate, that means acquittal na po yun for sure on that part. Ay siyempre, kung ikaw naman, kung ikaw ba senador,
tatahimik ka na lang na yung kasama mo, nakakulong na hindi mo pwede mag-participate, pwede naman mag-participate. Pwede mo naman humingi ka sa... Kasi natatanda mo yung mga ibang impeachment trial. Hindi ba yung mga ibang testigo ron nagpaalam sila kasi nakakulong Nagpaalam sa hukuma, pinayagan naman. Ba't naman hindi ka pa pwede pumayag? After all, sinasabi ng inosente ang akusado hanggat hindi napapatunayan. Kaya talagang dapat mag-participate para magbigay din ng kanilang mga puro-puro pagtatanong. Ay, attorney, sino yung tinatawag mo dyan? Hindi kasi Attorney, sino nakikita sa tinatawag mo dyan? Andito nakikita kami. sa likod nito. May naglilinis. Huwag ka sa likod ko mo. Salay ka naman. Pasaway. Parang sila action dito sa Escudero, pasaway Ay, pero one last po, on my side, attorney. What is your fearless forecast dito sa impeachment trial? Although kakasimula pa lang, don't base po sa article na to May and nalilinis sa moving likod. forward, sa tingin niyo po ba makukonvict ito si VP Sara? Ito talaga titingnan mo, kung ang ebidensya pinag-uusapan, walang ebidensya. So kung walang ebidensya, dapat tapos sweldo. Dapat nga zero conviction. Pero hindi naman yun ang kalakaran. Kalakaran talaga, they will be deciding on the basis of their political future. Makakabuti ba sa kanila ang pag-abselto? Makakabuti ba ang kanilang conviction vote? Yun ang pag-aalala natin. Sa ngayon kasi, naroon ng perception sa galaw ng mga ibang senador. Makikita mo talagang kontrang-kontra kay Inday Sara. Pag itong mga ito ay susugin mo yung galaw nila, ay talagang conviction yan. Wala nang iba. Pero ang katunayan dyan, the way things are shaping up, nakikita ko mukhang nag-aaral itong mga senador. Mukhang baka in the final analysis, titingnan nila kung talagang, ano ba ito, pinuliti ka lang ba ito si Vice Presidente o talagang may kasalanan doon. Kasi lumalabas sa unang article pa lang, mukhang wala na. So, sino na sila doon? Kasi kahit na si Ontiveros, na sinasabi kong pusakal anti-Duterte, maganda yung tanong niya. Ano ba? Hindi naman yun naprobahan na mayroong salarin. Ano ba ito? Ito ba impeachable offense? Criminal ba ito? O ito yung masamang asal lang ang ginawa ni Inday Sara na nagpayag siya ng gano'n? Doon makikita mo na kahit na si Ontiveros sa kontrang-kontra kay Duterte, mukhang nalalabuan sa kaso ng prosecution ng gobyerno. All right, thank you for your time and insights, former Yan, Chief Presidential yan, Legal Counsel. Yan po ang opinion, reaction ni Attorney Salvador Panelo doon sa impeachment trial. Ngayon naman,